Bago niya ipinikit ang kanyang mga mata, dalawang muka ang nabanaag niya sa salamin sa harapan niya. Ang isa dito ay kanya, samantalang naaagnas na mukha naman ang nasa tabi niya. Ikukwento ko sa inyo ang kwento ng dalawang muka. Gabi ng ika-7 ng Nobyembre ng taong 1860, isang 51 taong gulang na politiko ang nakatanggap ng isang liham. Ang liham na ito ay naglalaman ng balita. Nanalo siya sa eleksyon na labis niya na pinagsumikapan. Kaya naman bawing-bawi na ang hirap at pagod na kanyang pinagdaanan. Kaya naman sa labis na kaligayahan, kahit papatang-pata na ang kanyang katawan, ay nagdiwang pa rin ang pamilya niya at kaibigan. Ito ay para sa tagumpay na kanya na nakamtan. Ngunit talagang ubos na ang kanyang enerhiya. Nagpasya ito na siya ay mauuna na. Siya ay magpapahinga na. Gamit ang lampara ay tinungo nito ang kanyang opisina. Ito ay nasa loob din naman ng malaki na tahanan niya. Muli binasa nito ang sulat habang siya ay nakahiga. Ito ay sa mahabang sofa sa mismong opisina niya. Katapat ng upuan na isang malaking salamin. Agaw antok na ito at papikit na. Nang mapatingin ito sa salamin na nasa harap niya, sa gulat nito, dalawang muka ang nakita niya. Ang isa ay ang kanyang mismong muka, habang malabo naman ang isang muka na nasa tabi ng sarili niyang muka. Napabalikwas ang politiko. Unang inakala nito na malamang ay nakaidlip siya at kung ano-ano ang kanyang nakikita. Kaya naman muli sa ikalawang pagkakataon, humiga ito sa sofa, nahilig ang leeg niya, saka muling tumingin ito sa salamin na nasa harapan niya. Ngunit sa pagkakataong ito, nanlaki na talaga ang kanyang mga mata. Sigurado siya, nagising pa siya, ngunit dalawang muka pa rin ang nakikita sa salamin sa harap niya. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na ang muka. Agad ito na tumakbo papalapit sa salamin. Doon nakitang-kita niya na katabi ng kanyang muka ay ang muka ng tila ba naaagnas na bangkay. Ito pa ay nakatingin ng diretso sa kanya. Matapos na makailang beses na siya ay kumurap-kurap, naglaho din ang aparisyon ng naaagnas na muka. Sa tindi ng pagkakilabot ng politiko, napaupo muli ito. Saka naisip nitong puntahan ang kanyang asawa na nasa tapat lang naman ng silid ng kanyang opisina. Doon kanyang ikinuwento sa asawa ang kanya na nakita. Hindi agad nakaimik ang asawa nito. Una nilang inakala na tila ba masamang panaginip ito. Kaya naman kinabukasan nagtungo ang asawa ng politika sa isang kilalang espiritista sa bayan nila. Doon mas nakababahala pa pala ang ibinahagi nito, ibig sabihin ng pangitain niya. Ayon sa espiritista na ang ibig sabihin ng dalawang muka na kanyang nakikita ay paglilingkuran mo ang iyong unang puwesto na walang kahit na ano na aberya. Ngunit sa ikalawang beses na mahahalal ka ay hindi ka na makaliligtas pa. Dali-dali na umuwi ang ginang sa kanyang tahanan. Hinanap nito ang kanyang politikong asawa at saka sinabi nito sa kanya ang tinuran ng espiritista. Ngunit agad na sinabi ng politiko na baka nanaginip lang siya, hindi naman siguradong pangitain nga ang kanya na nakita. Ngunit hindi pa rin mapatahan ng Ginoo ang kanyang nag-aalala na may bahay. Sumapit ang kanyang inaugurasyon, hindi pa rin matahimik ang kanyang asawa. Paulit-ulit nitong kinukulit ang kanyang mister sa sinabi ng espiritista sa kanya. Ngunit sa katagalan ay tila ba nawala rin naman ang pangamba na nadarama ng kabiyak ng politika para sa kanya. Kaya naman ang pangitain ng dalawang muka sa salamin ay tuluyan na rin nila na nakalimutan. Hanggang sa matapos nito ang kanyang unang termino, hanggang sa umabot na sa kanyang ikalawa na pagkapanalo. Ang ikalawa niya na termino. Ika-14 ng Abril taong 1865, ang mag-asawa ay dumalo sa isang palabas na ginaganap sa estado ng Washington, D.C. Sa huling bahagi ng palabas, isang lalaki na nagngangalan na si John Wilkes Booth ang pumunta sa likuran ng politiko na si Abraham Lincoln, na noon ay ang presidente ng bansang Amerika na nasa ikalawang termino na niya. Pinatamaan niya ang nakaupong presidente ng bitbit niya na dibala na sandata. Ito ay tumama sa likuran ng ulo niya, na siya namang naging sanhi ng agaran nito na pagkasawi. Tama ang sinabi ng espiritista
hindi ito makaliligtas sa ikalawang termino niya. Tulad ng sinabi ng pangitain na mayroong dalawang muka. Mga katinagalog ko, naniniwala po ba kayo sa mga omen o sa mga pangitain? Sinasabi nilang mga signos, nakaranas na po ba kayo ng ganito? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Ang may pinakamakabuluhang sagot po ay magkakamit pa rin ng 100 Gcash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.